Good morning. Good morning to everyone. Magandang umaga sa lahat. This is Justin, Top News PX. Bago ang lahat, before anything else, I would like to request to like, share, follow, and subscribe this channel. Doon naman sa mga bago nating subscribers, please subscribe immediately. And maraming salamat din sa pagdalo ng mga regular viewers natin. Thank you, and mga OFWs sa ibang bansa, at salamat po sa pag-subscribe ninyo dito sa Justin Top News PH. This morning, ngayong umaga na to, we will be discussing a topic based doon sa speech. Actually, this is an answer to the allegations ng mga businessman, Makati businessman, which are most are members of the Makati Business Club. Dito mag-evolve ang ating discussions this morning, kasi very telling yung sinasagot ni Vice President Inday Sara, and we have to expound at bigyan natin ng backgrounder, mga background na pangyayari kung bakit nakarating sa ganyang pananalita ang ating Vice President. Ngayon, kung maalala nyo, doon sa speech ni VP Inday Sara, sinabi niya na huwag nyo akong sisihin sa pagkawala ng mga investor dito sa ating bansa. At hindi na, kung ganito ang kalakaran, ito ang underlying na mga reason, kung ganito ang kalakaran ng pamumuno ng ating bansa, lalo na ang pag-manage ng ating ekonomiya, wala talagang investor na darating or magkaroon ng lakas na loob na dito mag-invest sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ni VP Inday Sara. Huwag niyong sisihin ang impeachment ni VP Inday Sara. Sinabi niya, kung gusto niyo ng accountability, kasi yun ang gusto ipalabas nitong mga negosyante na to, na matagal na nagpasasa yan sa kaban ng ating bayan sa pamamagitan ng mga perks na binibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kanila, at noon pa kapanahunan ni Cory Aquino at kapanahunan ni Marcos, kasi karamihan ito ay mga cronies din ni Marcos Sr. at cronies din ni Cory. Mga dilawan itong mostly ng mga members ng Makati Business Club ay mga dilawan, at yung ibang hindi member dyan, mga dilawan din yan, mga oligarko yan at cronies sa mga Marcoses. So, yung sinabi ni VP Inday, wala talagang investor na mag-invest dito sa bansa na to kung ganito pa rin ang kalakaran ng pamumuno ng mga pulisya ng gobyerno na hindi mo malalaman, biglang nag-iiba. So walang stability ang mga policy ng gobyerno, na takot yung investor, yung negosyante na mag-invest, baka kalawa mag-iba na naman ang pulisya at ang korupsyon matindi. So bago natin itikap yan, yun nga ang punto ni VP Inday Sara, na sinabi ng mga negosyante na kailangan mag-undergo ng impeachment dahil for the reason of accountability. Sabi naman ni VP Inday Sara, totoo naman sinabi ni VP Inday Sara, kung gusto nyo na accountability, kung sa tingin ninyo na mayroong corruption na nangyari, bakit ayaw nyong isampas sa mga korte na may kasamang kulong, may kasamang danyos pa yan, at pwede rin yung perpetual disqualification to hold office. Kung dito nyo ipadaan sa impeachment, hindi mangyayari yan. Hindi talaga masusunod yung gusto nyo accountability kung yun pa ang purpose ninyo. Na ang pinaturingan niya yung mga negosyante sa Makati. So itong Makati Business Club,
Sinabi ko pa nga, ito ay karamihan ay mga dilawan. At na-create yan matagal na panahon na. At namayagpag yan kapanahunan ni Cory Aquino. Diyan sila dumikit. At ang iba nga diyan nagsimula ng yumaman kapanahunan ni Cory. Diyan kasi pinagbibigyan sila ng maraming mga pabor galing sa gobyerno para lalong lumako ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng pagbigay ng mga pundo o mga loans. Hanggang ngayon nangyayari yan. At nangyayari din yan nung kapanahunan ni Noynoy Parot, anak ni Cory. Ganun yan ang nangyayari. Ngayon, kaya nga isa sa mga nagpatalsik kay Irap Estrada ay ang mga oligarch na yan. Yung mga businessman dyan sa Makati. Kung kayo na napunta kayo or nag-participate kayo doon sa impeachment at people power to against President Irap, magtataka ka, bumaba ang pagkain. Saan galing yun? At biglang dumami ang tao na puro naman mga elite, kadalasan ay mga middle class na nagpupunta doon. Walang mga gusgusin na nagpupunta doon. Doon sa kabila, yung kumakampi kay Irap, yun ng mga gusgusin na mga taga San Juan na talagang solid supporters ni Irap Estrada. Pero dito sa EDSA Shrine, magugulat ka. Nakaporma pa yung mga nagrarally. At biglang dumami dahil mga empleyado sa Makati nagpupuntahan dyan at saka sa Ortigas. That leads to the ousting of President Irap dahil nga ayaw nila si Irap dahil sa tagline pa ni Irap, Irap para sa mahirap. At gumagawa si President Irap ng mga batas at may balak pang gagawin mga batas na pro-poor talaga, at yan ayaw ng mga oligarko dyan sa Makati. Kaya yun, hinanapan siya ng butas sa pamamagitan ng waiting at plunder, natanggal si President Irap. Kaya nga doon sa rally na yun, inabot ng gabi, pagkagabi, tanggal na si Irap dahil bumaliktad dito si Lacson. Si Lacson ang huling bumaliktad Dahil yan si Lacson, yan ang PNP chief ni Irap, na kung na-experience nyo yung mga kapanahunan na rin na yun, grabe ang krimi noon. Si Nasser Corbito dyan na nakidnap at sinunog ang katawan. Na pinagdudahan pa nga si suspect lang doon si Lacson nung kapanahunan na yun. At maraming kidnapping noon yung kapanahunan na yun, na si Lacson ang may hawak ng PNP. Hindi ko sabihin na siya ang dahilan na nagkaroon ng mga kidnapping. Basta yung panahon niya, ang daming kidnapping. At sinasabi niya, marami daw siyang nasolve na kidnapping cases. At yung mga Chinese dyan sa Binondo, hati yan. Merong gusto si Lacson, meron namang ayaw. At yung nga ang malaking alam na natin na ganyan ang mga record ng mga tao. At yan si Lacson, kalaban talaga ng mga Duterte yan. Kahit bumabalingwing yan nung kapanahonan ni Duterte dahil gusto ngang ikulong ni Gloria yan Ngayon, yun ang dahilan. Balik tayo dito kay Irap. Yun ang dahilan na si Irap natanggal talaga sa pwesto. At yan ang gusto nilang gagawin kay BP Inday Sara at sa mga Duterte. During the regime of Duterte, President Duterte, yun ang ginawa nila. Sila ang kumakalaban ni Duterte. Pero hindi kayanin dahil ang mga tao nga sobrang suporta at pagmamahal at paggalang at paniniwala sa kagalingan at kabutihan ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga hanggang ngayon napakataas ng rating niya, mataas pang ang rating niya kay BP Inday Sara. So yun ang nangyari dyan, na gusto talaga nilang palitawin na itong si BP Inday Sara ang dahilan na
bumagsak ang direct investor natin, foreign direct investor natin, na yun ang dahilan daw na ang iba nagdadalawang isip. Ang tagal na ninyo sa pamumuno dyan, mga itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Naalala ba ninyo anong ginawa? Doon pa lang sa unang budget, ang ginawa nila, na napansin ito sa pangalawa at pangatlong budget. Ito yung budget ngayong 2025, the most corrupt budget. Yun din ang ginawa nila noong una. Doon nga si Inday binutasan na binigyan ng confidential pa ni PBBM. Na dapat naman doon, kasama sa impeachment si PBBM dahil siya ang nagbigay ng pera na yan, 125 million para sa confidential fund. Plano nila di Sara Nita yan at si Martin Romualdez, plinano nila yan na taniman si Sara ng confidential fund at yun ang gamitin sa impeachment. Kaya yung mga accusations din dahil nga dyan sa impeachment, sino ba nagplano ng impeachment? Kaya nagkaroon ng instability daw ang ating bansa. Sino nga nagplano ng impeachment? Di ba ang mga bangag na yan? So, ngayon, kung maalala nga ninyo, noon, ito si PBBM, panay ang ikot paghahanap ng mga investor sa labas na junket ang nangyayari. Ibig sabihin, kasama lahat. Nag-umuupan ng isang eroplano na kung kailangan, kung iisipin mo, hindi naman kailangan na lahat ng mga kabinete kasama. At ang malungkot pa, kasama yung pamilya ng mga cabinet secretaries. Di ba? May mga kasama pa ng questionable ang karakter. Yan sinong may pinaratangan na Red Lord na kasama. Mga drug pusher na nahuli doon sa Alabang, kasama pa raw yun. Yun ang accusations, allegations na yung mga yan ay kausap ng First Lady at ni BBM, mga kaibigan na questionably ang karakter at may mga kaso nung panahon na yon. Ngayon, ito nga panay ang ikot niya. Kaya pala ganon yung mga supposed to be na punduhan ng mga proyekto tulad ng subway, tulad ng malalaking projects, pag-aayos ng mga kalsada, mga tulay, airport, mga seaports na ginagawa ni President Duterte, ang pagpatuloy sa mga major projects ay dapat yan may pundo na. Supposed to be funded yan. Sama na rin yung flood control projects. Ang flood control projects hindi nila inalis dun sa proyekto na may pundo. So, itong mga major projects na yan, linagay nila sa unfunded na mga projects. So, walang pundo. So, ang ginagawa, iikot sila para maghanap ng pundo para dyan. So, naganap yung Maharlika Wealth Fund. Ano nangyari? Meron ba nag-invest? Sino nag-invest? Tayo rin. Kinuha yung pera galing sa SSS, GSIS, DBP, at Land Bank. Ilang mga bilyones yun, 60, 50 billion para lang seed money para dyan sa Maharlika Wealth Fund. Anong nangyari dyan? Tumakbo ba yan? O nandyan ba yung pera na binigay ng mga institusyon na yan? Na it almost altered the programs ng mga institusyon na yan tulad ng Land Bank. Nag-iiba ang kanilang programa dahil binawasan sila ng pundo. Ngayon na dapat naman sana tinulong doon sa magsasaka, napunta na doon sa yung Maharlika Wealth Fund na yan, na hanggang ngayon hindi naman napakinabangan ng mga tao. Wala tayong update kung nasaan talaga yung pera na linaan dyan ng mga institusyon. So yun ang nangyayari dyan. Kaya yung mga proyekto na napaka-importante na sana napagpatuloy, at laging sinasabi ni VP Inday Sara na dapat may continuity, kaya nga sumama siya dyan kay BBM sa pagiging Vice President dahil sa kondisyon na yan na magkaroon ng continuity ang mga programa at mga proyekto, mga major big ticket projects ni President Duterte na hindi tinupad.
At nangyari, si BP Sara pa ang sinira ng sinira. So, anong ginawa ni PBBM? Umikot sa buong mundo. 27 o 28 countries ang pinupuntahan para daw mangalap na mga investor para mag-invest dyan sa mga projects na iniwan niya. Kasi akala nila na mayroon silang makuhang mga investor. Kasi ang ginawa nila, ang mga major nating investor na ang China na nandyan na nakalaan na yung mga pundo para sa mga proyekto na yan, ay sa impluensya ng Amerika ay tinanggal nila. Sinabi nila mataas ang interest, hindi maganda yung interest rate na ginawa, ang terms hindi maganda. Sino nagsasabi? Yung sila balisakan, sasabi na ganyan. Sa sinasabihan na inutusan niya ng sino pa? Sina BBM, si Lisa at saka si Martin Romualdez para ipasok ang gusto nilang maipasok. Pero hindi nangyari yan kasi napansin ng mga investor na once papasok tayo dyan, hihingian tayo ng malaking halaga niyan bago natin makuha ang mga proyekto na yan. Kaya walang nag-i-invest at wala silang puro pledges, wala silang nakuhang investor, direct investor talaga. Wala. Kaya nangyari yan, natingga yung lahat ng proyekto na yan. Kasama na yung subway. Ngayon, anong manifestation ni Vince Dizon dyan? Walang pundo. Ang gobyerno walang counterpart fund. Kaya yung mga ka-joint na mga korporasyon galing sa abroad, hindi na sila naglalabas ng pera. Kasi ang pamahalaan walang perang tinatapat sa mga investment nila. Natakot sila na hindi sila mababayaran doon sa mga investment nila. So, yun ang nangyari dyan. Ngayon, panay ang ikot, naghahanap at nagsasayang ng pera sa mga foreign trips nila. Panay ang pangako, pag bumalik dito, na ilang bilyon ng pledges, meron ba nangyari hanggang ngayon? Wala. Walang nag-invest sa Pilipinas. Maraming, lalo na ngayon itong punto na to. Kasi, noon pa nagdududa na sila sa Pilipinas na grabe ang korupsyon. Naririnig na nila from all sides, from other businessmen na nandito, na grabe ang korupsyon. Lalo na dyan sa pagkuha ng mga requirements, mga dokumento para simulan ang kanilang mga negosyo. Pinapahirapan dahil sa lagayan dyan. In almost department ng ating pamahalaan, ganyan ang ginagawa. Papi sa taas, may mga cut yan bago ka makapagbuo ng negosyo na that will take couple of years para maaprubahan. Ganyan nangyari dyan. Kaya yung mga Makati businessman, huwag kayo magbulag-bulagan. Alam ninyo ang pangyayari at ngayon gusto nyo isisisi kay Vice President Sara at dyan sa impeachment na kayo rin ang gumawa, yung mga dilawan. Sino ba nagsasampa ng impeachment case? Di ba mga dilawan at mga komunista? Iisa lang yung mga yan. Magkasama-sama yun sa kapanahon na ni Noynoy Aquino at kay Cory Aquino. Yun ang katotohanan yan. At gusto nilang bumalik sa pwesto sa tingin nila dahil palabas na rin si PBBM at wala na yung mga partido ni PBBM. Si Tambaluslos wala na yan, hindi na nila iniisip yan. Ang iniisip nila yung emergence daw ng mga dilaw kasi nanalo nga si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Yun ang akala nila na makabalik na ang mga dilawan, pero dyan sila nagkakamali. Kaya pilit nilang patalsikin ito si VP Inday Sara at tanggalin dyan sa karira para sa 2028 presidential elections. So yun ang totoong pangyayari dyan. Isa pa, hindi lang yan ang dahilan. Kung titingnan mo ang economic structure ng Pilipinas dito, for investment, hindi talaga siya feasible para ang mga foreign investor mag-i-invest sa Pilipinas. Napakataas ng kuryente natin. Yung pera, hindi yan makontrol. Dapat naman sana magkaroon ng control ang pagtaas ng
presyo ng ating elektrisidad na ginagamit ng most of the industries, hindi nangyayari. Kaya tayo ang pinakataas, may pinakataas na electric rate sa buong Asia. Mataas pa tayo sa Japan. So sino mag-invest dito? Oh, wala na mag-invest. Tapos yung index crime natin napakataas. Imagine Manila, iwan ko lang ngayon na si Isko na ang pumalit dyan kung mapokontrol niya ang krimen dyan. Pero sigurado ako nung una niyang termino, na-control yan pati yung mga drug problem dyan sa Manila. So, expected na natin na babalik ang ningning sa Manila. But overall, ang pag-manage ng economy natin, kahit nasabihin natin na magaling yan si Rico, magaling yan, sinabalisakan, pero magaling nga, totoo sila magaling, pero puro naman taxes ang iniisip nila na isasampa na ipataw nila sa mga taong bayan. Yun ang ginagawa nila. At ano magagawa nila pag sabihin sa Malacanang na hindi pwede yan? O ito ang gusto namin, walang magagawa yung mga yan tulad ng pagkuha nila ng pundo ng PhilHealth. O sa tingin nyo, sino ang ulo yun? Matagal na ugong-ugong yun bago mangyari yun. Ang FL natin ang may gawa niyan. Yan na may gawa niyan. Yan ang utak niyan. Talagang noong pa, 2023 pa, pinabalak na nila yan. At lumulutang yung pangalan sa sinabi pa ni Atty. Roque at si Butod. O talagang nagawa yan. Sa lahat ng mga bagay na nakasira talaga sa pamahalaan at lalo na sa ekonomiya. Yan sila. O anong ginawa nila sa smuggling? Meron ba silang ginawa? Balita pa nga, allegedly sila ang namumuno dyan. Sila ang may connection dyan sa mga tao na niyan na nag-hoard, nagsasmuggle ng mga bigas, lahat ng mga commodities na ini-import. Hawak na hawak nila. So paano nga tayo? Alam na mga hindi naman bulag yung mga investor. Nakikita nila dyan pa lang sa custom. Kasi kadalasan ng mga investor, maraming pinaparating yan dito. So, import nila yung mga raw materials nila. So, nakikita nila pag ganito ang kalakaran dyan ng custom, walang mangyari sa negosyo natin. Bukod sa mataas ang presyo ng kuryente, ang efficiency ng gobyerno sa paglakad dun sa mga papilis na kailangan nila sa negosyo nila, wala. At ang korupsyon, ang tindi ng korupsyon. Then, yung krimen. Ilang Koreano na nakidnap diyan sa BGC pa. Dito sa BGC, akala mo safety dito. Kung Pilipino kasi, or medyo safe ka. Kasi pupunta ka lang doon sa Simbo, Pimbo, Kumibo, wala namang nakidnap dyan. Yan ang mga dating mga enlisted men na mga sundalo dyan na nakatira dyan na tagal na panahon. Ang tagal na 1960s pa nandiyan na. Kasi ito dating Fort Bonifacio, kampo ito ng militar. At sa paligid dito, kasama na dyan sa Taguig, puro mga militar ang mga tao dyan. Wala naman nakidnap dyan. Ang nakidnap na dito sa loob ng BGC. Yan, ang nakidnap mga Koreano, Inchik, yung pinutulan ng Malaysian yata yung naputulan ng daliri. Diyan katindi. Mga Chinese, noon pinaparatangan nila mga kapwa Chinese ang nangidnap yung pugo-pugo. Ngayon, nakita nyo mga Koreano, nagpuputista na nga yung mga Koreano. Ilan na mga warning na binigyan ng mga embassy na huwag bumiyahe papunta. Mga red notices, mga notice na huwag nang bumiyahe sa Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila. Sa Cebu, kasama pa yung Cebu, na delikado na puntahan ng mga lugar. So, bukod sa ekonomiya, ang tourism bagsak. Yun ang dahilan. Dahil nga sa hindi nyo pag-control sa krimen. Na ngayon, lalong lumala. Ito naman si Tory, pabida-bida. Marami siyang tinanggal ng mga pulis. 8 pulis ang tinanggal diyan sa Metro Manila dahil daw hindi nakasunod sa 5-minute response
napakagaling naman ng 5-minute response. Kahit sinong superman na pulis dyan, hindi makagawa ng ganyang kabilis. Sa state ng traffic dito sa Pilipinas, hindi yan magagawa. Talaga matanggal ang lahat mga pulis. Kung gagamitin mo lang yung kukuti ni Tory, kung nagagamit siya ng utak, hindi yan ang dapat niyang gagawin. Susundin niya yung ginawa sa Davao na kanto-kanto na may mga police cars, kahit mga 4 na kanto may police cars doon para immediate ang response. Mga patrol car ng mga police nakaparada na dyan. Anytime na may responde, mabilis sila makakilaw. Pero hindi ganyan. Ang utak niya, ano yung tatawag ng telepono? Ano ba? 911? Wala yan. Hindi yan kayanin ng 5 minutes. Kaya kalukuhan yung ginawa mo. Marami mainis sa yung pulis ng ganyan. At mauubusan ka ng mga chief of police. Sa bagay, ipasok mo yung mga kabagang mo dyan. Yan ang papalitan. Siguro, yan din ang ginagawa mo ni Tory para i-forging kontrolado niya mga chief of police niya. Ganyan ka-unfair yan si Tory. At kawalang utak. Kita mo yan. Pero pang makasunod niyan. Sa iwan ko, kung sa Los Angeles, kaya bang sundan niyang ganyan? Lalo na ngayon sa yung mga ice raids nila, kung gaano kagulo ang Los Angeles. Ngayon, balik tayo dito sa investor. So yun ang dahilan. Huwag niyong isisi kay BP Inday Sara. Kikita na natin lahat ng mga investor, yung malalaking investor na umalis sa China, nagbawas sila sa China, pumunta ng ibang bansa. Saan ang puntahan? Sa Vietnam. Sa Vietnam ang puntahan. Diyan ang pinakamaraming investor na nagpupunta galing China. Ito tandaan niyo, ang Vietnam at saka China, nagbabarilan pa yan dyan. O dyan, may lumubungan na barko ng Vietnam nung araw nung nag-away sila dyan sa teritoryo dyan sa South China Sea. Nakita mo. Pero ang economic relation nila, hindi nila siniver. Hindi katulad natin ang yayabang natin. Akala natin mag-invest ng malakihan ang mga Amerikano na meron din silang problema sa ekonomiya. Hindi sila maka-invest ng malakihan dito sa Pilipinas. May mga minor investment, meron. Pero malakihan tulad ng ginawa ng China na nag-invest sa railways, nag-invest sa mga ports, airports, lahat. Ina-invest nila. Maganda sana kung nangyari yung mga semiconductor, na kahit na mayroong mga semiconductor companies tayo, dito nila linagay. Sana yung Apple ngayon, sana yung Microsoft. Nandoon lahat sa China. Nandoon lahat sa Vietnam. Naglilipatan. Nakita na natin. Dahil nga ito socialist pa yung China. Vietnam. Socialist sila. May pagka-komunista sila. Pero sa China natin, takot sa China, ano nangyari? Ano nangyari ng natin ngayon? Ramdam na ni PBBM. Ngayon na, after the election, nakikita niyo yung mga sentimento ng mga tao at ang paghihirap ng mga tao. Ramdam na talaga ng mga tao kahit saan ka magpupunta. Alam ba ninyo, dito sa paligid ng tinitirahan namin dito, lahat ang mga tao hindi na humihingi ng pera para magpalimos. Bigas ang hinihingi. Bigas ang hinihingi, hindi humingi ng pera. Pahingi na lang bigas. Kung wala kang mayabot na pera, bigas ang ibibigay mo. Kahit na isang gatang na bigas, isang takal na bigas ang bibigay mo. Ganyan katindi ang pangyayari. Yung mga yan, totoong hirap niyan. Kasi makikita mo hindi na pera kasi yung iba dududa saan kaya dali ng pera na to. Baka isusugay lang to, ibili ng alak o mga ganyan. Pero ito hindi, bigas makikita mo yan. So ganyan makikita. Sana yung pinagyayabang na 20 pesos ang bigas? Nasa kadiwa daw. Saan yung kadiwa? Saan ba ang kadiwa? ang ibig namin sabihin, 20 pesos na bigas, nasa palengke. Dapat mabibili natin sa palengke, hindi sa mga kadiwa na pinagyayabang ninyo na natupad ng inyong mga pangarap. Puro lang yan
Puro kadramahan na at kaplastikan lang ginagawa nila. Na kunwari na naganap na yung pangako ni Bangag na magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas, na hindi naman malayo sa katotohanan yan. Ngayon, itong gusto na mangyari na Makati Business Club, na makabalik sila dyan, makakuha na naman ng mga patuloy na mga perks, patuloy na mga pabor galing sa gobyerno. Kasi ngayon, kasi mga malalaking business, usually yan may mga partner yan dito sa Pilipinas. Yun ang nawawala sa mga negosyante na yan. Bago sila makapasok dito para mabilis ang pag-establish nila sa negosyong gusto nilang i-establish dito, lalo na yung mga major industries, nakig-partner yan with existing businesses dito. At yan ang mga some of them are businessman galing sa Makati na mga dilawan. Yun ang nawala sa kanila. Kaya isang example dyan yung Metro Pacific, na gustong yung sa Malampaya, at ngayon meron nga silang gustong i-extract na oil dyan sa yung West Philippines na sinabi na noon gusto makipag-partner ang Pilipinas 60-40 with 60 pa nga ang Pilipinas, 40 ang China, na hindi natuloy dahil nga hinarangan niya ni Titiboy Locsin, kung saan siya nagiging Department of Foreign Affairs Secretary. Yun ang hindi napansin ni President Duterte. Yun ang ginagawa. Supposed to be ma-implementa yun, masimulan. At itong grupo ng Metro Pacific, ito, mga dilawan ito, may-ari ng Channel 5, super dilawan yan. Ngayon, nagtamasa na sila sa pagiging dikit nila kay PBBM. Ngayon, tinulungan si PBBM para masira si BP Inday Sara. So yun ang ginagawa nila. Ito nga, maraming interest yan. Isa na yung oil exploration dyan sa malapit yan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, na hindi natuloy, na gusto nila maging partner ay Amerikano. Yun ang nangyari dyan. Kaya ito mga to, talagang alam nila na kung si BP Inday Sara maging presidente, hindi matupad yung mga kagustuhan nila. Yung pagtaas ng kuryente, ngayon tumaas na naman ulit. Ang pagtaas ng tubig, walang control. Ang pagtaas ng mga commodities, hindi makokontrol. Dahil walang ginawa ang pamahalaan ni PBBM tungkol dyan. Ngayon, nagyayabang pa ito si PBBM na kapag kayo cabinet secretary o mga undersecretary na walang ginawa, o hindi kayo nag-perform, tanggal ka agad kayo. Dapat tanggalin mo na lahat ng mga secretary. At kung tutuo kang na mayroon kang attempt or action na ayusin ang kabinetin nyo, dapat tinanggap mo muna lahat. Tapos pagtanggap mo, yung hindi talaga nag-perform, tinanggal mo na, hindi ngayon. Hindi mo ngayon sinabi na pag hindi kayo rin naman nag-appoint ng mga yan eh. Mayroon bang ginawa yan noon pa, hanggang ngayon wala. Ngayon naramdaman mo na hindi ka na halos sinunod ng mga cabinet secretary mo, hindi tayo tanggalin yan, ganyan sinasabi, huwag ka maniwala dyan, rhetoric lang yan ni PBBM na tanggalin tayo, pero hindi yan mangyayari. Yan ang nangyari. Kaya ngayon, pakitang tao lang yung sinasabi mo, na sinasabi ni PBBM na tanggalin daw niya yung mga hindi na-perform. Ito na lang yung sa DPWH, nag-perform ba yan? Ang daming bako-bakong kasada natin. Ito sa totoo lang, malayo kung sino ba yung DPWH secretary. Halos walang ginawa. Ang dami mga tulay na bumabagsak. May ginagawa ba yan? Ngayon, tag-ulan na naman, tingnan natin kung hindi naman naaapaw yung 5 billion na
flood control contract na pinag-iayaban ng SONA ni PBBM ng 2024. Tingnan natin kung yan pa rin ang sabihin niya ngayong July 28 SONA. Makikita natin yan. Baka naman ibahin niya. Kasi may budget pa rin yan eh. Ngayon, budget deliberations na naman. Pero hindi pa pinag-usapan yung the most corrupt budget, yung bicameral conference report na mga blanco na mga budget amount ng DA tsaka yung irrigation. Hindi pa diniscuss yan. Wala pang oral arguments na nakaschedule sa Supreme Court at mag-budget may notice na galing sa DBM na magkaroon ng budget deliberations ang mga departamento. Kaya nga si VP Inday Sara naghahanda na kanyang budget. Ang budget niya ganun pa rin, 700 mahigit. Hindi na siya nag-attempt na hingi ng malaking budget. Dahil sabi pa niya, hindi rin naman may bibigay yan sa amin. Sabi ni VP Inday Sara, dahil hindi kami kaalyado ng gobyerno na to. Di ba sampal sa mukha yan ng PBB. Ganyan palang kalakaran. Para makakuha ka ng budget ka lang, sisip-sip ka ng gusto. Hindi pala doon sa pangangailangan. Tulad ng pangangailangan sa edukasyon. Ngayon, nagbukas na yung school year natin at nalalaman ang daming kulang sa mga classrooms at humingi pa ng tulong sa mga private sector. Bakit private sector ang pagagawin mo ng classroom? Not unless magdodonate sila voluntarily. Bakit yung sana yung pundo na para sa construction ng mga classrooms? Tama yung sinasabi ni VP Inday Sara noon na kinakat ko ang budget sa kaya hindi siya pumayag na bawasan yung construction ng mga classroom nung kapanahon na siya ay dipid. Malamang kayo si Angara pumayag dahil merong deficiency sa classroom numbers Maraming kulang na classroom. Siyempre, lumalaki ang populasyon ng Pilipinas kaya dumadami ang estudyante. At ngayon si Angara, pagaling-galingan niya noon, ano nangyari ng dipid ngayon? Tingnan mo sa survey kung pang-ilan sila. Walang performance na maganda ang DepEd. Ganyan lang kasimple. So, ito nga, yung mga pronouncement ng mga Makati businessmen, alam na natin na may killing. Killing talaga yan. Kaya tanungin nyo mga sarili nyo, alam niyo ang tanong, ang sagot, bakit wala mga investor ngayon sa Pilipinas? Maraming dahilan dyan, yung mga magagaling sa economics, sa economy, yung nag-aaral talaga, alam nila yan. Bakit? At alam nila kung paano susulbahin yan. Si President Duterte noon, di naman talagang mahusay sa economy, pero kumuha siya ng mga galing ng mga ekonomista para ilagay nila dyan sa department na yan na mag-alaga ng foreign direct investors. Alam ni President Duterte, common sense lang daw yan. At wala kang bahid ng korupsyon. At totoo ka sa ginagawa mo dyan sa pagganap mo ng responsibilidad mo para sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino. Yan ang dapat na unahin. At itong administrasyon na ito, hindi yan anong ginawa. Yung funded na mga pundo ay napunta sa ayuda kasi ginamit nila noong eleksyon at pumalpak sila. Bilyon ang binuhos pero hindi natupad yung gusto nila mangyari na lahat ng kandidato nila ay mananalo. Nanaig ang boses ng mga tao, ang gusto ng mga tao na itong pamahalaan na to ay dapat matigil na. Unti-unti na papunta na tayo dyan sa punto na yan na ultimately magkaroon ng real change dito sa bansa natin. At ito sa pamamagitan sa pagsuporta natin sa tunay na leader ng ating bansa, walang iba kung hindi si Vice President Inday Sara. Yan lang. Sino ba ang sa tingin nyo na kayang gumawa ng mga bagay na yan? Ngayon palang hinaharap ni VP Inday Sara lahat ng mga positions. Hindi kayo uurungan yan. Hindi siya nagtatago, hindi siya nag-aalibay dahil nasa katotohanan yung mga sinasabi niya. At mahirap gaybain kung nasa katotohanan ka. Kahit anong gagawin ninyo.
So itong mga acquisitions, mga pronouncement ng Makati Business Club, dala na ito ng frustration. Kasi akala nila matuloy talaga ang impeachment trial na yan. But to their dismay, they were frustrated because hindi matutuloy at walang impeachment trial na mangyayari. Yun naman ang kagustuhan ng mga tao. Kahit na sabihin mo, totoo yung mga survey, totoo. Nung after the elections, before the election, nagsasabi mga tao na ayaw nila ng impeachment at it was manifested in a survey. Ngayon, lalo na ngayon, na naglabasan na yung mga, alam na natin ang mga kartada, ang mga pagmumukha ng mga dapat natin bantayan na patuloy nakakalaban sa atin. Yung mga makakaliwa, mga NPA. At huwag natin kalimutan na ang ating pinakamamahal na Pangulo ay nakapiit dyan sa The Hague at sana matuloy na itong interim release niya at makawala na siya dyan sa The Hague. There are medical reasons for that. Kailangan na mailipat na talaga siya ng medyo maaliwalas na matitirahan. Hindi dyan sa sitting na yan na nakakulong siya. Wala pa naman siyang conviction. So, kung hindi siya madala sa Pilipinas, dapat malagay naman siya sa maayos-ayos na sitwasyon. So ngayon, siguro sa topic na to, hanggang dito na lang siguro tayo. This is regarding nung mga pronouncement ng mga businessmen from Makati at ibang mga businessman na kaalyado nila. Pinabulaanan natin yung mga yan kasi alam naman natin ang ultimate ambition ng mga yan na makabalik sa pwesto ang mga dilaw. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At before leaving, kindly subscribe, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa dito sa channel, sa munting channel na to. And I hope you will follow, paki-like naman, paki-pindot naman yung like, and then share this video to your friends. With this, maraming salamat sa with your presence, for listening to this broadcast, at sa mga OFW nating mga viewers, especially in the US, medyo nagkaroon ng kaguluhan doon dahil sa ice raids ng ICE na maraming kumakalaban, and it turns out to be a political issue between the blue and the red. Dahil sabi pa nga ni President Trump, all these raids are in the blue state, New York, Chicago, and California. So nagiging political na, at yung mga obstructionists daw are mga Democrat supporters. So concerned din tayo din kasi maraming mga Filipinos dyan, pero with yung mga nahuhuli, or I mean na dideport, kasi iba ang style ngayon. Kung may immigration case ka, na if you are an immigrant na undergoing immigration litigation sa immigration, dinidismiss ng judge. Ang purpose pala noon para ma-deport ka kaagad, para immediate deportation. It will initiate deportation immediately kung wala ka ng kaso. Kaya ngayon nagkahulihan, kahit na papunta pa lang para mag-settle sana sa immigration status nila, nag-aantay na yung mga ICE agents doon para hulihin ka. Yan ang pinalaga ng iba. Kasi yung mga pamilya ng iba, mga anak ng American citizens, na wife, husband, American citizen, ang hindi lang American citizen, yung isang spouse, yun ang nandideport. Pero dito naman sa case ng mga Asians, I don't know, they favor the Americans and the politicians. Of course, favors the Asians, especially the Filipinos. Mga Indians favor din dahil hawak nila yung Silicon Valley. Sa healthcare side naman, hawak naman ng mga Pilipino ang
ang healthcare mga hospitals kadalasan ang daming nurses. Sabi pa nga nila, out of 5 nurses sa Amerika, isa ay Pilipino. So ganyan ka prominent. Kung hindi naman grabe ang violations mo, if you have not committed a crime, hindi ka naman siguro ma-deport. At meron kang valid na passport. Kahit nag-expire yan ang visa mo, meron pa namang kung meron kang reason to renew that, it will be renewed. Especially kung meron kang worker as a nurse, as a physician or whatever, or on the technical side, hindi ka naman ma-deport. Ngayon nga lang, kasi ang iba nagko-cross sa border, yun ang lililinis ng Trump administration. And it became a political issue right now. So ayan na sa US. So I hope safe naman kayo dyan, kasi nagkaroon na violent na nga yung mga protesta, naging riot na, nagkasunugan na ng mga buildings, fire bombs. Ngayon dito sa Florida, they're saying na yung isang sheriff doon sa Florida na talagang patayin daw nila yung mga lumabag sa batas na ganyan. Hindi daw mangyari yan sa state of Florida. So lipat mo na kayo sa Florida, yung mga immigrant na takot sa buhay nila, kasi daw yung mga ibang nagrarayot, nagprotesta, nakita kang nakasakay sa kotse, pinisirkuluhan yung kotse mo at binabasag yung bintana. Sabi naman ng sheriff, you have to drive on. Ibig sabihin, sagasaan mo na yung mga yan. Wala kang criminal culpability dyan. Mahirap yan, di ba? So, huwag muna kayong lumabas. Sa bahay lang muna kayo. So, with this, I hope our prime, the US, and doon sa states na merong almost sa feeling ngayon, medyo magulo na rin. Cincinnati, nagkaroon na, then even Texas. So, with this, I hope you're safe over there in the US. And I hope ma-resolve yung mga problema na yan in the shortest time possible. Ayan, medyo magulo ang mundo dahil the war is starting, is growing between Israel and Iran. So magulo ang mundo natin at dito sa local politics natin magulo rin. And meron pang rokos dyan between China, Taiwan, and Philippines. Medyo magulo talaga ang mundo ngayon na naapektuhan ng mga Pilipino. But despite all of that, life goes on. Sila B, that is life. So, with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At I hope you will subscribe this channel at good morning sa inyo lahat. Maraming salamat po. God bless.